sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Para sa ilang pamilya, ang pagkakaroon ng supling ay isang biyaya, lalo pa nga para sa mga kababaihan. Ngunit may mga pagkakataon nang itinuturing na handog ng ibang tao ay isang bangungot naman para sa iba. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maymay. Isang full-time housewife. May isa po akong anak na babae na itago na lang po natin sa pangalang April. At kasalukuyang pong nag-aaral bilang isang individual na madalas ay nasa bahay lamang talaga. Papa Dudut, libangan ko na po ang makinig sa radyo, lalo na yung mga kwento na ini-ere dito. At may mga pagkakataon po kasi na nakaka-relate ako sa mga istorya na inyong ibinabahagi. Kami din po kasi ng aking pamilya ay meron ding ganitong karanasan na habang buhay na din po ata naming dadalhin. Bagaman at medyo iba ito sa mga istoryang madalas ninyong in-ere, gusto ko din pong ibahagi ang aking istorya upang kapulutan na din po ng aral ng ating mga mapupusok na kabataan ngayon. Tulad kasi nila ay ganito rin ang aking pag-uugali nung ako'y medyo bata-bata pa. Bagaman at alam ko pong sensitibo ang aking istorya, naway huwag niyo po sana akong husgahan kaagad dahil lamang dito. Noong mga panahong nangyari kasi sa akin ang bagay na ito ay talaga namang hindi ko alam ang aking gagawin at nadala din ako ng aking takot. Tulad nga ng aking sinabi, mapusok ako noong aking kabataan, Papa Dudut. Sa aking pagkakatanda, mga 15 taong gulang pa lamang ata ako noon, ay nagsimula na akong magkaroon ng mga nobyo. Bilang galing din kasi ako sa broken family at bihira lamang makasama ang aking nanay dahil nasa ibang bansa siya. Tila sa aking mga naging boyfriend ko nakahanap ng pagmamahal. Nandyan na napabarkada rin po ako. At isa sa aking mga pinagsisihan sa ngayon ay nalulong ako sa bisyo tulad ng alak at ng sugal. Papa Dudut, impluwensya na rin marahil ng mga taong nasa paligid ko noon ay akala ko ay totoo sa akin. Tuwing kasama ko sila, pakiramdam ko ay malaya ako at talaga namang masaya ako. Kaya naman ang minsang magkayayaang magkainuman ang barkada ay talaga namang walang pag-alinlangan na sumama ako. Birthday noon ng aking boyfriend kaya naman niyaya niya ang kanyang mga magulang upang ibagdiwang ang kanyang kaarawan. Binigyan lamang daw siya ng pera ng mga ito upang maghanda o di kaya naman ay magsaya sa paraang gusto niya. Dahil nga mapupuso kami ay talaga namang walwal kung walwal ang ginawa namin. Nang makaramdam na ng pagkalasing, ang iba naming mga kasama ay kanya-kanya ding uwian sa kani-kanilang mga bahay. Naiwan naman ako kasama ang aking boyfriend at iba pa naming kaibigan. Karamihan sa mga kasama naming naiwan ay mga kalalakihan. 2 lamang ata kaming babae doon. Nang malasing na ang aking kasamahang babae ay nagyaya na itong umuwi dahil hindi naman ito pinayagan na manatili doon. Medyo late na rin noon kaya naman nagpasya na itong umalis.
Sasama na sana ako sa kanyang umuwi, ngunit pinigilan ako ng aking nobyo dahil nalulungkot daw siya. Kaya naman pinakiusapan niya akong manatili doon upang samahan siya sa espesyal na araw na yon. At dahil medyo lasing na nga din ako at naawa ko sa kanya ay pumayag naman po ako. Nang makaalis na ang aking kasamahang babae ay agad akong niyaya ng aking nobyo patungo sa isang kwarto. Medyo hilo na rin po ako noon kaya naman sumunod na lamang ako sa kanya upang makapagpahinga na rin po kami. Hindi ko namalaya na maging ang iba pa naming kasama na naiwan ay sumunod pala sa amin. Pagkapasok namin sa kwarto ay mabilis ding nagsipasukan ang mga ito. Nakaramdam na ako ng kakaiba dito at tinanong ang aking nobyo kung bakit naroon silang lahat. Nilitian lamang naman niya ako, sabay halik sa akin. Nagtangka pa akong magpumiglas ng mga oras na yon. Ngunit pinagtulungan na akong hawakan ng iba niyang kasama doon. Dala na nga rin po ng hilo at pagkalasing ay wala na ako nagawa pa. Tanging tahimik na pagpalahaw na lamang ang aking nagawa habang ang hayop kong boyfriend at ang kanyang mga kaibigan ay nagpakasaya. Matapos ng kanilang ginawa ay parang aso lamang nila akong tinaboy sa bahay na yon. Diring-diri ako sa aking sarili na mga oras na yon at pakiramdam ko ay ang dumi-dumi kong babae. Wala ako mapagsabihan dahil nawalan ako ng tiwala sa aking mga kaibigan dahil sila din ang gumawa nito sa akin. Ang aking ina naman ay malayo sa akin at ayokong malaman niya ang ginawang kahayupan sa akin. Pinili ko pong manahimik sa naganap. Alam kong mali pero dala na rin po ng takot na baka balikan nila ako. At kung anong gawin sa akin ay hindi na ako nagsalita pa. Ilang araw na nagkulong lamang ako sa aking kwarto at hindi nagpapasok sa aking mga klase. Ilang message ang natanggap ko sa ilan sa aking mga kaibigan na hindi sangkot sa naganap ng gabing yon at nagtatanong kung bakit hindi ako pumapasok. Ngunit hindi ko sila sinasagot. Hanggang sa isa sa aking mga kaibigang babae ang nagkusa ng puntahan ako sa aming bahay. Hindi talaga siya umalis doon hanggat hindi ko siya pinagbubuksan ng pintuan. Kaya naman napilitan na rin po akong harapin siya. Pagkakita pa lamang niya sa akin ay nahalata na niya na may problema ako. Agad niya akong tinanong kung ano nga bang nangyari ng gabing yon. Hindi naman agad ako nagsalita ngunit dala na rin po na nakita ko ang kanyang pag-aalala sa akin ay sinabi ko na sa kanyang lahat. At matapos kong ikwento sa kanyang mga naganap ay hindi nito mapigilan na maiyak. Agad niya akong niyakap at sinabihan at tutulungan niya ako upang makuha ang hustisya na nararapat. Pinagbihis niya ako at sinama sa kanila. Doon ay humingi kami ng tulong sa kanyang mga magulang maging ang aking nanay ay aming tinawagan upang ipaalam ang lahat. Nang marinig ito ng aking ina ay grabe ang kanyang panaghoy. Sinisisi nito ang kanyang sarili sa mga naganap sa akin. Nangako itong uuwi kaagad upang mapanagot ang mga gumawa nito sa akin. Habang wala pang aking nanay, ang mga magulang ng aking kaibigan muna ang nag-asikaso ng mga paunang dapat na gawin. Nandyan yung pagpapablatter upang agad na masawata ang mga taong sangkot dito. Nagpunta rin kami sa school upang maipabatid ang aking sinapit dahil baka hindi pa din ako makapasok sa trauma na aking dinanas. Pakiramdam ko kasi kapag nakita ko sila ay talaga namang magbe-breakdown ako. Nagpamediko legal na rin kami upang makakuha ng mga ebidensya at sa awa naman ng Diyos ay nahuli ang mga ito at nailagay sa kustodiya ng mga kinauukulan. Pagdating ng aking nanay ay hindi talaga siya tumigil hanggat hindi na pananagot ang mga ito. Makalipas ang ilang paghaharap sa korte ay napatunayang guilty ang mga ito. Ngunit dahil mga menor de edad pa sila ay sa kustodiya muna sila ng DSWD pansamantalang mananatili hanggang sa dumating sila sa tamang edad upang makulong. Bagaman at may trauma pa ako sa mga nangyari,
Sa tulong na rin ng aking mga tunay na kaibigan at pamilya ay unti-unti akong nakabalik sa dati kong pamumuhay. Natuto rin ako sa nangyaring ito sa akin at nagising sa katotohanan ng buhay. Akala ko ay ayos na ang lahat at dito na matatapos ang bangungot na yon sa akin. Ngunit nang isang umaga ay magising ako na naduduwalay hindi ko maiwasang kabahan. Ayokong takutin ang aking sarili. Kaya naman upang makasigurado sa aking hinala ay agad akong bumili ng pregnancy test. Agad kong ginawa ang mga nasa instruction ng mga ito at habang hinihintay ay dama ko ang kabog ng aking dibdib. Makalipas ang ilang minutong nakasaad dito ay dahan-dahan kong tinignan ang resulta. Positibo. Parang lahat po talaga ng lakas ng araw kong yon ay nawala matapos kong makita ang 2 guhit sa bawat stick na hawak ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. And at the same time ay bumalik ang pandidiri sa aking sarili. At nang mahimasmasan ako ay doon ako nagpasya na hindi ko kayang buhayin ang anumang bagay na nasa aking tiyan. Iniisip ko pa lamang kung paano siya nabuo ay hindi ko na kayang tanggapin. Kaya naman nagdesisyon ako na pumunta sa malapit na abortion clinic sa aming lugar. Ilang beses akong tinanong ng doktor doon kung sigurado na ako sa aking pasya at tanging tango lamang ang aking naisagot sa kanya. Ilang oras din ang tinagal ng prosesong yon. Matapos nito ay nagpahinga lamang ako. Bagaman at may guilt akong nararamdaman sa aking ginawa ay mas nanaig sa akin ang pagkamuhi. Alam kong kasalanan ito, ngunit ng mga oras na yon ay tanging ang isipin na nabuo ang bagay na yon dahil sa kahayupang ginawa sa akin ang siyang naging laman ng aking isipan. Pagkatapos ng araw na yon ay nangako ako sa aking sarili. Nakakalimutan na ang lahat ng mga ito at hindi ko na babalikan pa ang pangyayaring yon sa aking buhay. Lumipas nga ang mga taon at nagkaroon ako ng sarili kong pamilya. Nung una ay hirap kami ng aking naging asawa na makabuo ng supling. Ngunit sa awa din ng Diyos makalipas ang ilang taon naming pagsasama ay dumating sa amin ang magandang balita. Napakalaki ng tuwang bumalot sa amin matapos malaman na nagdadalang tao ako. Habang daladala ko siya sa aking sinapupunan ay todo alaga ako sa kanya at iningatan ko talaga ito. Bilang unang supling talaga namang spoiled sa amin ng asawa ko ang aming anak. Naging masayang naging buhay namin ang aking pamilya. Ngunit hindi pala sa lahat ng oras ay kasiyahan lamang ang madarama mo. Minsan ay maaari ding magdala ito ng kakaibang takot. Lalo na kung may lihim kang matagal mo nang tinatago. 6 na taon pa lamang noon ang aking anak nang magsimula akong balikan ng aking madilim na nakaraan. Magbe-birthday siya noon at napagpasyahan namin ang aking asawa. Nasa bahay handaan ang aking anak. Excited kami na nag-imbita ng aming mga kakilala at malalapit na kaibigan ng aking anak. Nagpamigay kami noon ng mga invitation isang hapon habang abala ako sa pagpaplano ng mga bibigyan ng invitation ay lumapit sa akin si April. Parang medyo alanganin pa siya nung una na magsalita kaya naman ako na ang nagtanong kung ano ang kanyang kailangan. Tumingin muna siya sa akin tapos ay lumingon pa sa kanyang likuran kung saan ay located ang kanyang play area bago siya nagtanong kung maaari din ba niyang bigyan ang isa pa niyang kaibigan. Natatawa ko naman siyang sinagot na birthday niya yon kaya naman talagang invited ang mga kaibigan niya. Inisa-isa ko pang ang binanggit sa kanya ang mga nasa listahan namin na kaibigan niya upang malaman kung sino sa mga ito ang nais niyang abutan ng imbitasyon. Ngunit natapos ko na yatang sabihin ang lahat ng pangalan ng mga malalapit na bata sa kanya. Ay wala akong nakuhang sagot mula sa aking anak. Muli ko siyang tinanong kung may nakalimutan ba akong isulat.
Kahit na alam ko sa sarili ko na nailagay ko naman lahat ang mga pangalan ng mga kilala kong malapit sa kanya. Tumango naman siya sa akin at sinabing hindi ko daw kasi kilala ang isa pa niyang kaibigan dahil hindi naman daw ito nagpapakita sa akin. Nakakunot ang noo ko siyang tinignan na para bang tinatanong ito kung ano ba ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman ay tinanong ko na lamang siya kung ano ang pangalan ng kaibigan niyang yon upang maisama ko siya sa listahan. Umaliwalas naman ang kanyang muka bago tumakbo sa may play area niya at doon ay tila may kinausap pa ito. Nakatingin lamang ako sa kanya na akala mo ay talaga namang may kausap siya doon. Ilang saglit pa ang lumipas, lumapit muli sa akin ang aking anak. At saka ako sinagot sa naiwan kong tanong sa kanya. Ayon sa kanya wala daw pangalan ng kanyang kaibigan at tanging kuya lang ang tinatawag niya dito. Dahil nag-aalala ako sa kung sino ang tinutukoy niya ay tinanong kong muli ang aking anak kung saan ba niya nakilala ang batang yon at bakit parang kinausap siya doon sa kanyang palaruan. Masaya namang sumagot ang inosente kong anak na simula daw noong baby pa siya ay kasama na niya si kuya at binabantayan siya nito. Dito na ako medyo kinabahan dahil wala naman akong matandaan na sino mang bata na kasama niyang lumaki. Halos lahat ng kaibigan niya ay kilala ko dahil ang mga nakakasama lang naman niya na nakikita ko ay yung mga kapitbahay namin at mga kaklase niya sa school. Sa huling tanong na ibinigay ko sa aking anak ay mas natakot ako. Tinanong ko kasi siya kung saan ba nakatira si kuya para maihatid namin ang invitation. Humagighik ang aking anak sabay tanong sa akin na ano ba yan si mama? Hindi mo ba alam na dito sa atin nakatira si kuya? Parang nagpanting ang aking tenga sa sinabing yon ng aking anak. Paanong dito ito nakatira ay wala namang ibang bata sa bahay namin bukod sa aking anak. Hindi ko tuloy maiwasang mapatingin sa play area niya. Ini-imagine kong talaga nga bang may kausap doon si April o gawa-gawa lamang ito ng malikot niyang imahinasyon. Hindi naman na kasi bago sa atin na madalas ay nagkakaroon ng imaginary friends ang ating mga anak. Yung tipong akala nila nga ang mga laruan nila ay buhay at may mga pagkakataon pa nga na gumagawa sila ng ibang imahe ng tao na nasa mga edad nila. Sa kanilang isipan yon upang magkaroon sila ng kalaro o kaibigan. Hinayaan ko na lamang ang aking anak sa kanyang pinapaniwalaan. Pero sa totoo lamang ay natatakot din ako dahil may mga napapanood ako sa mga pelikula nang akala po nating mga magulang na simpleng imahinasyon ng ating mga anak ay may iba na palang pakahulugan. Paano nga kaya? Kung hindi lamang ito gawa-gawa ng aking anak. Paano kung talagang may nakakalaro siyang ibang bata na hindi nakikita ng mga ordinaryo nating mga mata? Ito ang mga katanungang patuloy na gumugulo sa aking isipan ng araw na yon hanggang sa makauwi na nga sa bahay ang aking asawa. Noong patulog na kami ng gabing yon ay na-open up ko sa aking asawa ang mga sinabi ng aming anak. Maging siya ay natawa sa aking pag-aalala dahil baka naman daw tama ang hinala ko na imaginary friend lamang ni April ang kanyang tinutukoy. Huwag ko na daw itong masyadong isipin dahil wala naman daw dapat na ikabahala dito. Medyo napanatag naman ang aking kalooban sa mga sinabing yon ng aking asawa. Kaya naman payapa akong natulog ng gabing yon. Nalimpungatan lamang ako ng mga bandang madaling araw nang bigla akong makaramdam ng uhaw. Nagtungo ako sa kusina upang kumuha ng maiinom nang makarinig ako ng mahihinang hikbi sa may play area ni April. Sa pagkakalang gising at naroroon ang aking anak ay mabilis kong tinungo ang lugar na yon. Ngunit habang papalapit ako ng papalapit dito ay doon ko napapansin na parang hindi naman galing sa batang babae ang hikbi na aking napapakinggan, kundi sa isang batang lalaki. Ang hikbi nito ay tila puno ng pighati sa hindi malamang dahilan ay kumukurot sa aking puso.
Nang makalapit na ako doon ay napansin ko ang imahe ng isang batang nakayuko. Tila wala pa nga itong saplot. Dahan-dahan ko siyang nilapitan at akmang tatapikin na nang bigla itong tumingin sa akin. Mula sa kakaunting liwanag na nagmumula sa labas ng aming bahay ay nakita ko ang medyo deformed na itsura ng batang lalaki na yon. Nakalubog ang kanyang mga mata at tila hindi pa nga masyadong develop at mula dito ay umaagos ang kanyang mga luha. Medyo grayish din ang kanyang kompleksyon at mula sa pusod nito ay may nakita pa akong tila nakalaylay na kung anong mahabang bagay. Ramdam ng buong pagkatao ko ang mga titig niya na tila tumatagos sa aking kalooban. Sa aking kaloob-looban. Tatanungin ko sana siya kung sino siya at paano siyang nakapasok sa aming bahay ngunit bigla ko nitong binigyan ng isang nakakakilabot na ngiti. Ang kaninang malungkot na mukha nito ay napalitan ng tila kakaibang saya. Maya-maya pa nga ay may binanggit na itong mga salita ngunit hindi ko masyadong maintindihan noong una. Tumayo din ito mula sa pagkakasalampak sa sahig ng play area ni April at unti-unting lumapit sa akin, Papa Dudut. Habang lumalapit siya, ay doon ko narinig ang kanyang sinasambit na mga salita na mama, mama. Paulit-ulit ito ng sinasabi. Nadala na rin ako ng takot dahil sa kakaibang itsura ng batang yon, kaya naman napaatras ako habang lumalapit siya sa akin. Hindi sinasadyang natabig ko ang isang display namin sa bahay dahilan upang lumikha ito ng ingay. Dahil focus ako sa batang aking kaharap ay hindi ko namalayan na naroroon na ang aking asawa at bigla nitong binuksan ng ilaw. Medyo nasilaw ako kaya naman napatakip ako ng aking mata at panandaliang nawala ang atensyon sa kaharap kong bata. Agad na lumapit sa akin ang aking asawa at tinanong ako kung anong nangyayari. Sinabi ko naman dito na may nakapasok na bata sa aming bahay at kinakausap ako nito. Nagtatakang nagtanong naman ang aking asawa kung anong bata ang aking sinasabi. Ituturo ko na sana ang batang lalaki na naroroon ngunit pagtingin ko ay wala na ito sa kahit nasaang sulok ng play area. Nagising na rin noon si April dahil sa ingay na ginawa ng pagkakatabig ko sa display. Habang nilalarawan ko ang itsura ng batang lalaki na aking nakita ay biglang sumabat sa aming usapan si April. Masaya nitong sinabi na si Kuya daw ang nakita ko at doon daw talaga ito natutulog sa play area niya. Nagkatinginan kaming mag-asawa at parang doon nabuo sa aking isipan na mukhang hindi nga basta-bastang imaginary friend ang tinutukoy ng aking anak. Mukhang may kasama kaming kakaibang nilalang sa aming bahay na hindi namin alam kung saan nagmula at kung paano ito napunta sa aming lugar. Naging malaking palaisipan sa amin ang kaganapang yon kaya naman kinabukasan ay nagpasya kami na tanungin ang may-ari ng nabili naming bahay kung meron ba silang kilalang bata na may ganong itsura. Ngunit wala silang matandaan na sino man na may ganong wangis doon. Bago din daw kami lumipat sa bahay na yon ay wala naman daw silang natanggap na anumang reklamo ukol sa ganong bagay. Ngayon lamang daw nila narinig ang ganong pangyayari doon. Bigo kami ng aking asawa na malaman kung saan nagmula ang batang yon. Ngunit sa kaloob-looban ko ay may kung anong bagay na tila gumugulo sa akin. Naalala ko din kasi ang sinabi ng batang yon nung nakaharap ko siya. Napapaisip ako kung bakit niya ako tinatawag na mama. Pagka-uwi namin sa bahay ng aking asawa ay naabutan naming umiiyak si April. Nag-alala ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang problema. Malungkot siyang tumingin sa akin at nagulat ako. Nang bigla niya akong tanungin kung bakit ko daw inaway at hindi inalagaan si Kuya. Nagtataka man ako sa kanyang sinasabi ay mahinahong ko siyang kinausap na hindi ko kilala si Kuya at unang beses ko pa lamang siyang nakita noong nakaraang gabi. Iling-iling naman ang aking anak sabay sabing, "Iniwan mo siya mama." Noong maliit pa daw siya at nasa tummy mo, iniwan mo siya sa doktor. Halos mabingi ako sa sinabi niyang ito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Habang paulit-ulit akong tinatanong ni April kung
bakit hindi ko daw inalagaan si kuya, ay biglang bumalik sa aking isipan ang fetus na iniwan ko na lamang sa abortion clinic. Hinayaan ko ang mga tao dito na silang mag-asikaso sa bagay na yon dahil nitingnan nito ay hindi ko magawa. Walang sino man sa pamilya o kaibigan ko ang nakakaalam ng bagay na yon. Kaya papaano itong nalaman ng aking anak? Parang nanlalaki ang aking ulo at nanlalamig ang aking katawan matapos kong makausap ang aking anak. Napansin naman ng aking asawa ang aking kalagayan, kaya naman pinakalma niya muna ako bago sinabi sa akin na baka naman daw na buong kwento lamang yon ng aming anak habang kalaro ang batang lalaki na aking nakita kagabi. Ngunit ako sa aking sarili ay alam ko na hindi ito gawa-gawa lamang ni April. Totoo ang sinasabi nito na may isang bata akong iniwan at pinabayaan noon dahil sa aking takot at galit. Kahit na anong gawin kong paglimot sa nakaraan kong yon ay patuloy pa din ako nitong minumulto at sinusundan. Naluluha akong napatingin sa aking asawa, dito ay mukhang nagkaroon na siya ng hinala. Kaya naman tinanong niya ako ukol sa katotohanan ng pagkatao ng batang lalaki na yon. Lumuluha kong ikinuwento ang lahat sa aking asawa simula nung panahon na naligaw ako ng landas at gayon din ang mga kahayupang nangyari sa akin. Kitang-kita ko ang panlulumo sa kanyang mukha at maging ang sakit na rumihistro dito matapos niyang malaman ang pinakatatago kong lihim. Tinuloy ko ang aking kwento hanggang sa aking ginawang pagpapalaglag sa batang bunga ng panglalapastangan sa akin ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Alam ko na posibleng masira ang aming relasyon sa aking pinagtapat. Ngunit hindi ko na maitatago pa ang aking nakaraan sapagkat kusa at pilit na itong nagpupumiglas na kumawala. Sa kulong ang aking ginawa sa aking isipan. Pero mabait talaga ang Diyos dahil binigyan niya ako ng mapangunawa na asawa. Isang mahigpit na yakap ang aking natanggap mula sa kanya. Natapos ang araw na yon na medyo naging maluwag ang aking loob dahil sa wakas ay nasabi ko na sa aking pamilya ang katotohanan. Kinabukasan ay maagang umalis ang aking asawa upang hanapin ang abortion clinic na aking pinuntahan noon. Bagaman at matagal na ay nagbabaka sakali kaming malaman kung saan nilibing ng clinic ang aking unang anak. Naiwan ako sa bahay upang magbantay noon kay April. Abala ako sa aking ginagawa nang makarinig ako ng sigawan sa labas ng aming bahay. Hindi ko sana ito papansinin ngunit nang tingnan ko ang play area ng aking anak ay wala siya dito. Parang tinambol ang aking dibdib at dali-daling lumabas ng bahay. Sa kalsada ay nakita ko si April na umiiyak at may mga gasgas ang tuhod at katawan. Napapalibutan ito ng ilan naming kapitbahay. Agad kong nilapitan ang aking anak at tinanong sa mga nakapaligid doon kung anong nangyari. Ayon sa kanilang nakita, muntik na daw masagasaan ang aking anak ng isang nagmamadaling truck. Mabuti na lamang daw at natapilok ito at humagi sa gilid ng kalsada. Tila himala nga daw ang nangyari dahil halos malapit na ang truck na yon sa aking anak. Naiyak naman ako nagpasalamat sa mga tao doon at dali-daling ipinasok si April sa loob ng bahay upang gamutin ang kanyang mga sugat. Habang nililinisan ko siya ay sinabi niya sa akin na iniligtas daw siya ni kuya. Itinulak daw siya nito sa gilid ng kalsada nang malapit na ang truck sa kanya. Nang marinig ko ang kwento na iyon ay hindi ko maiwasang mapahagulhol ng iyak. Sa isip ko ay kahit na pinabayaan at inabandon ako ang batang lalaki na iyon noon, nanatili ito sa aking tabi at palihim na binabantayan ang kanyang nakababatang kapatid. Dito ko naramdaman ang lahat ng pagsisisi sa akin nagawa noon at kung may pagkakataon ay nais kong maibalik ang nakaraan. Kung kailan ako nagdesisyon na ipalaglag ang aking panganay. Habang umiiyak ako ay naramdaman ko ang malalamig na kamay na dumantay sa aking balikat. Tila kino-comfort ako nito. Napalingon ako at nakita ko ang nakangising batang lalaking kumpara nung una ko siyang makita.
Masaya ang mga ngiting yon at tila ba nagpapahiwatig na ayos lamang ang lahat. Mas lalo ako nakaramdam ng sakit at pagsisisi sa mga naging desisyon ko sa buhay noong aking kabataan. Niyakap ko ang batang lalaki na ito nang mahigpit at paulit-ulit na humihingi ng tawad. Mahigpit na yakap lang din ang ginanti nito sa akin. Nang magbitaw kaming dalawa ay ngumiti lamang ito sa akin sabay sabing bye-bye mama. Bago ito tuluyang naglaho sa aking paningin. Sobrang sakit ng dibdib ko. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, halos maghapon lamang akong umiyak hanggang sa makauwi ang aking asawa. Binahagi ko sa kanya mga nangyari at maging siya ay hindi rin mapigilan ng luha. Kung walang panganay kong anak na yon, marahil ay wala na rin sa aming tabi ang aming bunso. Nang medyo naging maayos na ako ay sinabi niya sa akin ang resulta ng kanyang lakad. Nilibing daw sa isang sementeryo ang aking pinalaglag na sanggol. Nagpa siya kaming bisitahin ito kinabukasan at ilipat na rin sa mas maayos na libingan. Pagdating namin sa sementeryo, agad naming inasikaso ang mga dapat asikasuhin upang mailipat siya. Pagdating namin sa kanyang puntod ay nakalagay lamang na baby boy ang pangalan niya sa kanyang puntod. Pagkalipat namin sa kanya sa ibang libingan na mas malapit sa amin ay pinalagyan ko ng pangalan ang kanyang puntod. Kahit sa ganitong paraan man lamang ay makabawi ako sa kanya. Hanggang ngayon, Papa Dudut, ay may naiiwan pa ding pagsisisi sa akin. At humihingi ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawa. Hindi ko maiwasang isipin na kung hinayaan ko siyang mabuhay ay mas magiging masaya kaya ang aking buhay. Bagaman at wala na siya at hindi na muling nagparamdam sa amin, nananatili naman ang kanyang alaala sa aming puso't isipan. Hanggang dito na lamang po ang aking liham, Papa Dudut. Naway nabigyang aral ng aking kwento ang ating mga kabataan ngayon na katulad ko ay naging mapusok sa kanilang mga desisyon sa buhay. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Maymay. Ang kwento nating ito ay isang paalala sa ating mga kabataan. Ng pagiging mapusok sa mga desisyon sa buhay ay maaaring magresulta sa kapahamakan at kasawian. May mga bagay sa mundo na hindi natin dapat basta-basta lamang ginagawa at marapat na pag-isipan ng makailang beses. Dahil ang isang maliit na desisyon ay hindi na mababago pa ng panahon kahit na itago pa natin ito sa kasuluk-sulukan ng ating pagkatao. Tandaan na walang sekreto na hindi nabubunyag. Maaari man nating itago pansamantala ang katotohanan, ngunit may mga pagkakataon na ito mismo ang gumagawa ng paraan upang siya ay mabunyag. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.